Isa na naman pong bagong motorsiklo ng Michokosi ang re-review natin ngayong araw. Dito lang po sa SYM Siniloan. You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine. From pain it's a blessing, new focus, no guessing. Just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong... Good morning mga riders, located lang po tong SYM Siniloan dito po sa Giridor Street, Barangay Pandeño, Siniloan nga po. Pagkagaling po kayo ng public market, ayan, yung way papuntang Mabitak, bayan ng Mabitak, ayan, sa kanan. Okay, kabubukas lang po nitong SYM Siniloan. 8 to 5 po yung kanilang working hours. Although medyo late na yung ating review nitong Keyway Icon 125cc Dito lang po natin napalitaan na meron sa Siniloan. At meron pa po rin sa San Pablo. Nakita ko sa Facebook page nila na may kulay pula doon. So ang nandito nga pong available, okay, ito pala siya. Sarado pa eh. Ito, itong kulay dilaw. May 4 na kulay na available po dito sa bagong Keyway Icon 125. Ito nga pong yellow. Meron din po itong black, white at saka red. Alam nyo mga riders, nabighani tayo sa improvement na ginawa dito po sa Keyway Icon 125. Kasi yung pong Keyway Icon 110, ito sa loob, itong kulay red, ayan po yung unang labas talaga, yung kanyang looks. Ayan, kita nyo naman medyo makitid lang siya, di ba? Pero dito talaga naging aggressive siya at ang ganda ng aerodynamics design niya. Panalo pagdating sa body design mga riders. At ang maganda pa po dito sa Keyway Icon 125, syempre made in Taiwan po ito. And then yung headlight po niya medyo hawig sa Falcon na 180. Ito, may available din po dito mga riders Ayan, meron po ditong 186 na ang hari ng Euromotor, Falcon 180i ng Euromotor din. At etong Samurai 155i naman po, Euromotor pa rin po. Sa decals design naman mga riders, modernized na rin siya. Maganda, simple lang pero ang lakas ng dating. Ito po yung kanyang model name na Icon, then displacement na 125. Maganda ho rito, fuel injected na siya mga riders. And then dito sa side profile, ayan, maganda yung logo or yung emblem ng Keyway, yung parang tatlong bagwis. And then ayan, displacement saka brand na Keyway. At dito naman po sa likuran, okay, basang-basa yung kanyang model name na Icon dahil kulay yellow. Then may mga lining ng yellow at kulay white. And then hindi ko po ini-expect na keyless na siya mga riders, di ba? Galing. Akala ko di susi pa rin. Pero maganda rito, meron pa rin po siyang stick key. Ayan, bubuksan lang natin tong knob sa gitna. Diyan natin susuksok yung ating stick key in case na magka-problema tayo sa battery or sa remote. Okay, bali, ayan, meron pong button yung kanyang upuan pag magbubukas. Wala pa nga alam po battery, hindi pa po na-activate. Pero abang-abangan natin, baka i-activate po mamaya in case na dumating na po yung mga stop dito. And then sa gitna, meron po siyang utility hook. At ang packet po niya naandito sa left side. Ayan yung kanya pong dalawang remote. Ang lalaki, medyo mabigat siya Then hanapin natin yung stick key. Alam po ito, ipopost yung button na to para makuha natin yung stick key. Ayan. Ayan, parang metal siya, kaya mabigat. Okay, di ba? On the go lagi, no problem na kahit magka-problema tayo sa baterya ng remote control. Meron siyang 3 button po dito. Unlock, lock at saka yung locator.
Okay, wala lang po dito yung charging port niya. Pero dun sa research natin, dalawa po yan. Meron po Type B at saka Type C. Okay, check po natin yung U-box. Kung kasya ba ang helmet, ano? Ayan, kagaya ng sabi ko, kahit wala tayong baterya sa remote, okay lang. Mabubuksan pa natin siya, saka ma-activate. Ayan. Tapat lang po natin dun sa seat. Then, yung okay, medyo maliit po yung kanyang U-box. Hindi po tayo makakapaglagay dito ng kahit anong size ng helmet. So, ano lang, kapote, basic tools, saka motorcycle cover. Pero okay lang kasi yung bagong labas po ng 125 na Icon, kita nyo, meron na siyang built-in top box bracket. Okay, parang SEC yung kanyang brand. Sulit na po ito. Dahil magkano ba ang top box bracket niya, kung di ako nagkakamali, 1.5 hanggang 2.5, di ba, yung gantong klase. Ang bibilihin na lang natin, top box na kahit yung plastic lang. Meron naman mga design ngayon na parang aluminum, pero plastic lang. So, budget meal lang din yun, siguro 1.5 to 2.5, magandang klase na. And then, meron po siyang 4.5 fuel tank capacity. So, tamang-tama lang po yun dahil 125cc lang naman to. At ang maganda po dito sa fuel consumption, tipid pa rin siya kasi ma-average po ito ng 45.4 kilometers per 1 liter. Pero sa actual use, may mga nagsasabi nga po 40 to 45 kilometers. At sa top speed naman po, approximately 59 miles per hour. So yun po ay nasa 95 kilometers per hour. And then napansin ko yung kanya pong upuan, mukhang quality rin ng seat cover na ginamit. Naka dual stitch po siya dito sa gitna, oh. Maganda rito, makitid lang at hindi tayo masyadong buka. And then dito po sa rider seat, makapal yung kanyang seat cover. Magaspang po dito. Dito lang sa angkas medyo madulas, pero makapit pa rin po to sa ating pants. Ayan, medyo maganda rin ang tapas dito, malalim. At malambot po yung foam, mga riders. At friendly po ito sa ating mga average height na Pinoy rider kasi nasa 750mm lang po ang kanyang seat height. Meron po siyang 115mm na ground clearance. So ingat tayo mga riders, mababa po siya. At dito pa po nakapwesto yung battery. So wag na po tayong sumabak sa baha. At magiging komportable po tayo talaga rito dahil magaan lang. Meron po siyang timbang na 103 kilos sa curb weight. And then reminders, meron lamang po siyang 160 kilos sa maximum load capacity. Dito po sa meter panel, ayan, LCD na po siya. Digital na rin. Hindi po siya TFT display mga riders. Sigurado malinaw po ito dahil naka-inverted na po yung kanyang LCD screen. Then tamang-tama lang yung size niya mga riders at hindi siya naka-flat, bali naka-slant siya. Hindi tayo masyadong payuko pag tayo po ititingin sa ating mga indicators. Then meron po siyang dalawang button, set and mode, soft touch lang po siya. And then ganoon pa rin naman po sa mga switches and button, very basic naman. Okay, dito po sa taas yung high beam low beam sign, kasama na yung passing light sa ilalim. Turning signals, meron po siyang hazard dito pag sa right side. Then ang switch off sa gitna. Then horn. At dito po sa kabila, ayan, meron po siyang kill switch engine. And then electric starter push button. And then napansin ko, dito po sa brake lever sa kaliwa, dito po sa rear, meron siyang park brake lock. Ayan, hindi lang natin pasin kasi kulay black. Pag gagamitin lang natin in case na magpapark tayo sa mga downhill uphill, ayan, press lang natin ng todo. Then ayun, pag i-unlock, isang pihit lang. Okay, balikan lang natin dito sa front. Na-amaze talaga ako sa color combination ng black at yellow, di ba? Very futuristic na rin ang forma niya. Ayan, yung visor tinted na black. All LED po yung lighting system. Maganda po yung headlight niya, naka-split na para talagang pang ADB ang formahan, di ba? And then yung pong turning signals nandito lang sa taas. Okay, ito sa dulo. DRL pala ito, magkabilang kulay white. Maganda, pa-vertical na rin yung kanyang pwesto, mabilis makita. At ito yung turning signals nga po, mataas ang position. Kitang-kita, hindi makukumpis yung kasalubong natin kung saan ba tayo liliko, di ba? Basta gagamit po tayo, huwag tayong gagapit ng paa pag turning signals. Okay, sa front tire po, ngayon cordial tire, syempre tubeless po yan. Meron po itong size na 80 by 90 by 14. At then naka-alloy naman po yung kanyang mga wheels, black lang yung kulay. Then size 14 din po yan syempre. At naka single disc, single piston caliper. Wala po itong ABS or CBS mga riders ha. And then telescopic fork na front suspension. Then pure yellow naman po yung front fender. Maganda, mataas. Malilinis natin or kung magpapalit tayo ng matatabang gulong,
malaki pa clearance. Kaya pwede. And then maangas din po ang kanyang taillight. Kita nyo, wala siyang kaparehas, di ba? All LED na rin po yan. So, sulit na sulit talaga mga ka-riders. Then 90 by 90 by 40 naman po ang size ng gulong dito sa rear. Yun lang naka-drum pa rin po sa kanyang rear brake. Single-sided shock na non-adjustable. Pero panalo na rin dahil meron pa rin kickstart. Ayan, automatic CVT sa gearbox. And then syempre automatic din ang clutch niyan. B-belt ang transmission. Ganda ng air filter box, di ba? Yung iba nagpapalit pa ng air filter box para mas maporma, pero to okay na. Elegant ang dating. Ayan, combine po ng matte black na carbon lodi na rin at saka silver. Ayan yung kanya pong brand na Keyway. Hanggang dito sa crankcase, ayan, may tatak po ng kulay white na Keyway. And then dito po sa pillion footrest, aluminum din po siya na kulay black. Okay din naman, nakapantay lang sa body kaya hindi nakausli. And then wala pong kill switch sensor yung kanyang side stand. And then sa center stand naman po, ayan, mataas siya, oh. Saka average lang yung taba ng bakal. And then sa muffler naman po, ganun pa rin siya, medyo maliit lang, plastic na heat guard. And then ayan, bilog naman yung kanyang muffler. And then nakatago, malalim yung elbow. And then meron po siyang 800 ml na engine oil capacity at nasa 110 ml naman po sa gear oil capacity. Sa engine specs, 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled pa rin po ang cooling system, fuel injection naman po sa fuel supply system, 125cc displacement, and then Euro 3 compliant naman po sa emission control. Maximum power of 9.4 horsepower at 7,500 RPM and 9.5 Nm of torque at 6,000 RPM. And then ayan po ang forma niya kapag naka-side stand. Tama-tama lang yung pagkakatagilid, di ba? Wala na tayong gagawing adjustment. Saka napansin ko, maiksi lang yung side stand niya. Kaya no problem kahit alin ang gamitin natin dyan. Pero mas ideal po talaga, lalo't magpapark po tayo matagal, center stand po ang gagamitin natin. Okay, check na natin ha. Tayo po ay 5'8". Ganda talaga kapag merong gulay board, di ba? Hindi ka na mahihirapang humakbang. Ayan. Ini-expect ko mababa siya, di ba? Pero tataka ko ba't sakto lang tayo. Dapat medyo mababa pa. Pero okay lang at komportable naman. Panalo mga riders sa suspension, no? Lambot po. Kahit nagso-solo lang siya, mukhang palaban din to sa mga lubak-lubak, di ba? Saka wala kang ingay na maririnig. Langit-ngit, lagutok. Smooth ng kanyang pagbabounce. And then dito naman po sa gulay board, okay lang kahit walang mating. Kasi ayan, kita nyo naman yung apakan niya, magaspang. Kaya sigurado kakapit yung sapatos natin. Ayan. So ugaliin natin magsapatos mga riders pag magmumotor tayo para safe ang ating mga paa. Ayan, meron na pa naman allowance magkabila, siguro tig 1 inch. Dito sa kabila naman, okay, pasok. Then meron pa rin allowance dito, siguro mga 3 to 4 inches sa ating tuhod. So hindi tayo maiipit. Check natin pa sa turning radius Okay, diba? May allowance pa rin, no? Maliit lang yung bar end dyan, pero okay lang. Meron mga 1 inch na distansya pa. So kahit mag sharp curve tayo, basta wag tayong kabuka, kasi kapag nakabuka tayo, lalapat yan sa ating hita. So dito lang, level lang tayo dito sa pairings niya. Ayan, hindi naman tayo pasubsob kasi medyo pataas yung pwesto ng kanyang heater panel. Then check po natin yung kanyang rear brake. Madulas po ito dahil naka-tires, pero check natin kung responsive siya. Okay, medyo malambot po dito sa rear brake. Siguro adjustment pa dahil drum naman siya, mabilis ang adjustment niyan. And then dito naman po sa front brake na disc. Okay, ayun, half press, makapit. Maganda ang preno. Motorsiklo na laman ng iyong
piliin ang gusto. Ang perfectong motorsiklo ay higit mapapasa'yo. Tara na, ipanaligo. Nagsasawing ako mag-joyride tayo. Ang motorsiklo, daan-daang kilometrong matatakbo. Dito, o dito na lang tayo. Nakatitig magmamaneho sa Kiway SYMU Road. Iba-iba man ang trip nating modelo. Lahat ng klase meron tayo dito. Scooters, may sporty. Para may idea kayo sa looks niya, itinabi na natin itong Kiway Icon 110cc. So hindi na natin iisa-isahin yung kanilang pagkakaiba ha. Yung presyo na lang. Okay, dito po sa Kiway Icon, kita nyo yung price niya ngayon, no? As of October 15 po ha, 2025. 61,900 po sa cash price. Yung mga gusto ay 110 pa rin, ayan po. Ayan, maganda naman sa kanya, naka-promo po. No down payment, straight monthly na. And then ayan po yung kanilang 6 na options sa installment. So ang pinakamahaba po 36 months, 3,153 po sa monthly installment. At ito naman po ang updated price ng Kiway Icon 125 ngayong October 15, 2025. 69,900 pesos. So meron lamang silang price difference na nasa 8,000 pesos mga ka-riders. At ang maganda po dito mga ka-riders, naka-promo rin po. No down payment, straight monthly na. So ayan, sa 36 months po, ang hulog niya sa isang buwan po ay 3,506. Then may rebate pa po silang 300 pesos. So lalabas 3,206 lang sa monthly installment. Diba? Napaka sulit na niya. Sa 30 months po, 3,929. Sa 24 months, 4,564. At sa 12 months naman po, 7,739 monthly. Kaya sa mga interesado po, pasyalan nyo lang dito sa Siniluan, sa SYM Siniluan, itong Kiway Icon 125. Ayan, magpa-reserve na po kayo, mabilis siya ma-order. Kasi ang inaasahan kong i-review yung kulay white, pero ito na lang ang inabutan natin at nabuha na pala. Okay, pwede nyo rin po silang i-message o mag-visit kayo sa kanilang Facebook page na SYM Siniluan. Okay, hanggang dito na lamang po. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Motorsiklo na laman ng iyong pangarap. Sa Mitsubishi lamang mahahanap. Solid na makina, matipid sa gasolina. Presyo, disenyong mapapayet.